Lord, sa oras na ito, patuloy mo po kaming pangunahan. Samahan mo po kami, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy kang magpala sa amin ang iyong karunungan at ang kagalakan na sa aming mga puso sa kabila ng aming mga sitwasyon ng mga pinagdadaanan. Tapat ka, Panginoon, na laging umaalalay sa amin. Kahit kami nanghihina, kahit kami nadadapa, ikaw pa rin, O Diyos, ang bumabangon para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo rin ang pagkabasa sa salita mo na aming matutunghayan sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 13. Napakabuti mo nga, Panginoon, wala kang katulad, kaya sa oras na ito, marapat lamang ni kay aming pasalamatan, maluwalhati nawa ang iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, kuha po tayo, isa pong talata ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon. Isang talata pero maraming laman. Ayan, so sa ating pong pag-aaral ngayon ay dito po natin ito matatagpuan sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 13. Ang sabi po dyan, if we are not faithful, He remains faithful because He cannot be false to Himself. So sabi po dyan sa Tagalog, Timothy, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Salamat po sa ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So ang ating pong tackled ngayon, which is entitled Responding God's Faithfulness. Yan. Paano ba natin nasusunod yung katapatan ng Diyos? So dito po sa talata na ating pong binasa, ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo habang siya ay nasa kulungan or siya ay nakakulong at layunin niya palakasin ang loob ni Timoteo. So sabi nga, gusto niya na manatiling tapat si Timothy sa Panginoon sa kabila ng mga trials na kanyang pagdaraanan. So makita natin na pinapakiusap din sa atin ng Panginoon na kahit nagkukulang ang tao o tayo ng mga tao, ang ating Diyos ay nanatiling tapat. Nanatili siyang tapat dahil iyon ang kanyang likas na katangian. So yan, so kung bakit tapat ang Diyos, kahit hindi tayo tapat, tapat siya, it's because yun yung kanyang katangian, faithful siya. Lahat tayo ay may mga pagkakataong nagiging mahina. Amen po. Nadadapa, nagkukulang sa Panginoon. Ngunit ang mabuting balita ay hindi nagbabago ang Diyos. So totoo naman, hindi naman talaga nagbabago ang Panginoon. Dahil lamang sa ating mga pagkukulang. So sabi dito, ang kanyang katapatan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. So or His faithfulness give us hope upang bumangon at magpatuloy. So kung hindi tapat ang Diyos, ay wala tayong maaasahan na magtatapat sa atin. Kasi kapag tumingin tayo sa tao, ang tao may mga panahon na hindi nagiging tapat. Amen po ba? So the truth is, yung dapat nating makita dito, ang katapatan ng ating Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa upang makapagpatuloy tayo kahit na tayo ay bumabagsak. Amen po ba? So paano natin ito matutugunan? Ano ba yung respond natin sa katapatan ng Diyos? How can we respond to the faithfulness of God? First, we must remember His faithfulness. So, alalahanin natin yung kanyang katapatan. Amen. His faithfulness give us hope. God's faithfulness is not depend in our performance. So, lagi po nating tatandaan, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga performance. Amen po ba? Hello. So, kahit tayo nagkulang, nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako at pagmamahal sa atin. So, hindi nakadepende sa mga, kung sa gawa natin yung katapatan ng Diyos. Kasi sabi nga, yung kanyang pagpapala ay kanyang ibinibigay ito sa lahat na gusto niyang pagpalain. Amen po. So, next, we must remember His promises. So, by responding the faithfulness of God, we must remember His promises. Ang lahat na pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan.
kahit nagbabago ang ating sitwasyon. Naniwala po ba kayo doon? So, alalahanin natin yung kanyang mga pangako. Then, alalahanin din natin na mayroon siya ang kanyang presensya. Kasama natin ang Diyos kahit sa panahon ng ating kahinaan. So, yun yung ibabalik natin sa Panginoon, sa kanyang katapatan. Alalahanin natin lagi yung kanyang presensya, yung kanyang pangako, yung kanyang katapatan, at yung kanyang purpose. Amen, yung layunin niya sa buhay natin. Hindi humihinto ang plano ng Diyos dahil lamang sa ating mga pagkukulang. Kahit tayo nadadapa, kahit tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ganun at ganun pa rin ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So sabi nga, minsan tayo yung gumagawa, tayo yung pumipili ng mga sitwasyon, kung bakit mayroon tayong mga sitwasyon na mga pinagdadaanan ngayon, it's because yun yung bunga ng ating mga desisyon. Amen. Hello. So, katulad po, dito po sa halimbawa po na ibibigay sa atin ni Peter, nung itinanggi niya si Jesus Christ, pero ibinalik pa rin siya ni Jesus sa ministeryo. Kasi nagkaroon siya tapat siya sa kanyang mga pangako. Nung si Pedro ay nagpakumbaba at nagrepent, ay binalik pa rin siya sa ministry. So yun yung ating makikita doon na kumbaga maalala natin sa panahon na ang sitwasyon natin ay ganito, na kahit tayo yung pinagkukulang, kahit tayo nagkulang, kahit tayo nagkakasala, tapat pa rin ang Diyos sa atin. So, paano natin may apply sa ating mga sarili? So, patuloy tayong magtiwala sa Diyos, higit pa sa ating nararamdaman. At lagi nating alalahanin ang kanyang mga pangako sa araw-araw. Amen. So, alam niyo po, kung sabi ko nga, lahat ng mga sitwasyon na ibinibigay ng Panginoon upang maranasan natin, mga lingkod niya, ay lagi siyang mayroong purpose. May layunin siya kung bakit niya yun ibinibigay. Amen. So, next, paano natin ma-respond yung kanyang katapatan? By means of repentance with humility. Yan yung ating sisisi na mayroong pagkumbabaan. Repentance brings restoration. Amen. So, naniwala ba kayo doon? Na kahit na yung mga nagawa natin, mga pagkukulang, noon pang panahon, once na naalala natin at nagpakumbaba tayo at ipinagsisi natin ito, i-restore ng Panginoon yung ating mga sitwasyon. Ang katapatan ng Diyos ay nagtutulak sa atin na magsisi at bumalik sa Kanya. Amen. So, bakit ba natin nararamdaman na tapat ang Panginoon? Dahil kahit tayo nagkukulang, nandun pa rin yung conviction na nagkulang tayo. Kaya tayo nakakapag-repent, nagpapakumbaba, dahil mayroon tayong conviction. Amen po? May conviction tayo na yun yung nagtutulak sa atin na ipagsisi natin yung ating mga kakulangan at magbalik loob tayo sa Kanya. Handa siyang magpatawad sa pusong mapagpakumbaba. Yan. So, ang Panginoon lagi nating tatandaan, kapag nakikita niya ang isang tao na hindi natututo na magpakumbaba, sabi nga, di ba, sa isang passage, sa isang chapter, sa isang verse doon na ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinabagsak. Amen. So, isa din yan. Kaya wala tayong itulak kabigin kapag salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Kasi nandyan na lahat. Yung mga sitwasyon natin, ang mga pinagdadaanan, nasa salita ng Diyos, nandyan lagi ang katugunan. Amen. Kaya makikita natin, ano yung dapat nating gawin? I-admit natin yung ating mga pagkukulang. I-admit natin na nag-failure tayo, nag-fail tayo sa mga sa expectation sa atin ng Diyos. Ang pag-amin ng kasalanan ay unang hakbang sa pagbabago. Naniwala po ba kayo doon? So yan, number 1 po, na kapag inamin natin na tayo ay nagkulang, ay isa na itong hakbang natin na tayo ay makakaramdam ng pagbabago. Kasi malimit yung iba na hindi nila inaamin na sila may pagkukulang, may kasalanan, kaya hindi sila nakakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay.
And then, ano yung makikita natin na puntos dito? Yung paghingi natin ng kapatawaran. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga nagsisisi. So, kapag hindi nagre-repent, ay paano naman tayo mapagpatawad ng Diyos? Amen po ba? Hindi tayo mapapatawad ng Panginoon kapag hindi tayo nag-repent. Kapag hindi tayo nag-ask ng repentance, paano siya magagawad ng kapatawaran? Amen po? So, wala tayong ibang gagawin kundi tanggapin natin yung kanyang biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula. Yung sa biyaya ng Panginoon, nakakatayo tayo. Sa biyaya ng Panginoon, nandirito tayo kahit na meron tayong mga pinagdadaan ng sitwasyon. Salamat sa kanyang habag. Salamat sa kanyang grasya. Yan. Lahat ay sa biyaya ng Panginoon. So, talaga po na kapag wala po yung grace ng Panginoon, siguro tayong lahat ay talagang mapapansin natin na ano na pala tayo. Lahat tayo nag-faint, lahat tayo na nag-fail. Wala ang biyaya ng Diyos. Sitwasyon na, sabi nga ng Panginoon, bagamat ganon man tayo, nagkukulang tayo, nag-fail man tayo, may failure tayo, pero tapat pa rin siya sa atin. So, kung mapapansin natin dito sa ating pagsisisi, ito yung susi para ma-restore yung ating mga sitwasyon. Kung alalahanin natin, isang halimbawa dito sa Bible, yung prodigal son, yung alibughang anak, di ba? Siya yung buong, mayroon siyang, yung buong pagmamahal na tinanggap ng kanyang ama na dumating yung anak na ganun. Amen po ba? Na ganun yung hitsura, na makikita mo ganun yung anak niya, pero buong-buo niya pa rin tinanggap. Bakit? Lagi nating tatandaan. So, ang prinsipyo po ng repentance, ito'y po nagbubukas ng pintuan para ma-restore yung ating sitwasyon. Kung ano yung kinalagyan natin, kung ano yung pinagdadaanan natin. Repentance opens the door to restoration. That is the principle of repentance and humility. Amen. So, paano natin may apply sa ating mga sarili? Kasi sa ating mga pag-aaral, bagamat nakikita natin, mayroong mga ilustrasyon sa Biblia na ganito, si Peter, kahit na ganun man siya, itinanggi niya si Jesus Christ, pero binalik pa rin siya sa ministry kasi naging humble siya. So itong prodigal son, sa kabila ng kanyang ginawa, pero buong pagmamahal pa rin siyang tinanggap ng kanyang ama na nasa langit. At yun yung ilustrasyon sa atin ng mga makasalanan. Sa panahon, yung pagpapanumbalik, restoration sa Tagalog, pagpapanumbalik. Napapanumbalik ang repentance, ito yung nagbubukas ng pintuan upang mapanumbalik tayo sa Panginoon at ma-restore din yung ating sitwasyon. Amen. Ma-restore din yung ating kaluluwa, ma-restore yung ating mga pisikal. So, kapag in-apply natin sa ating mga sarili, huwag po nating hayaan na pigilan natin yung guiltiness natin sa paglapit sa Diyos. Amen. Di ba minsan kasi kapag tayo ay gano'n na nakaroon na tayo ng pagkukulang, may nagawa na tayong unwanted attitude na nakita ng Panginoon, parang pinipigilan natin, hindi na ako lalapit sa Panginoon, kaya may tendency na, ayaw ko na lang maglingkod. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, ay hindi po ito pwede sa atin. Huwag nating hayaan na mapigilan tayo na yung ating guiltiness, yung guilt natin, na huwag tayong lumapit sa Panginoon. So, maging maagap tayo sa pagsisisi kapag nagkakasala tayo. Para wag nang magkaroon ng ugat iyon sa ating mga puso. Then, ano yung makikita natin doon sa binasa natin ng talata? We must rely on His strength. So, manangan po tayo sa lakas ng Panginoon. Amen po ba? His strength sustains us. Lagi nating tatandaan, ang kalakasan ng Panginoon, yun yung nagsusustain sa atin para maging malakas din tayo. So, paano bang ibig sabihin nito? Hindi natin kayang maging tapat sa sariling lakas lamang. Ang biyaya ay kapangyarihan ng Diyos nagpapatatag sa atin sa araw-araw. Amen. So, lagi nating tatandaan. So, biyaya ng Panginoon, yung kapangyarihan niya, yun yung nagpapatatag sa atin sa araw-araw na buhay na nilikha ng Diyos na pinagkatiwala sa atin.
So makikita natin dito ang mga puntos na magdepende tayo sa biyaya niya. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kakarelate ba tayo doon? Kasi kung tayo lang, kung titingnan natin yung sitwasyon natin, nakatingin lang tayo sa mga bagay na nakikita at hindi natin tinitingnan yung mga pangako ng Panginoon na tapat siya, hindi tayo makakapagpatuloy. Amen po? And then, makikita natin dito na puntos yung patuloy tayong lumapit. Yung draw strength in prayer sa pamamagitan ng panalangin. Kahit na tayo ay mabigat na sa ating kalooban na manalangin, ay mag-pray pa rin tayo. Amen po? Yan. So, ituon natin ang ating kagalakan sa Panginoon. We must delight in His Word. So, ibig sabihin, manangan tayo sa salita ng Diyos. The Word of God gave us direction and yung pagiging matatag sa ating buhay. Because of the Word, kaya tayo tumatatag. Amen? Kasi kung papapansin nyo, sa buhay natin ngayon, ang salita ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Kasi mayroon tayong nababasa. Sa lahat na nababasa natin na salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen po, kaya nga tayo may journal. Alam niyo po ba, yung ating po mga journal, yung ating mga devotion, ay yan po hindi niyo po dapat yung itinatago. Kahit ano pong klase po na salita ng Diyos na naging revelasyon sa inyo, sa ating lahat, sa araw-araw, kung bakit po yan ibinibigay sa inyo ng Panginoon, dahil pinapagamit yan sa inyo, sino mang makasalamuha niyong tao na mayroong pangangailangan ng salita na yan na ibinigay sa inyo. It so happen na bibigyan nyo na lang yan ng points, bibigyan nyo na lang yan ng buhay. Amen po ba? Kaya alam niyo po, hindi po masasayang, napakaganda po ng mayroon pong journal. Kasi yung journal na yan, malaking tulong yan. Una, ikaw yung palalakasin, patatatagin. Pangalawa, magagamit ka para sa iba sa pamagitan ng mensahe na yan. Amen, di ba? Sa tulad niya, nasa hayo kayo. Pag sinabi na ano ba yung, kumbaga yung follow-up natin, nangailangan lang sila ng kalakasan or strengthening na sa sitwasyon nila. O, doon nyo ipapasok yung revelasyon ng Panginoon sa inyo. Amen. Kasi mayroon naman, may oras kayo na ginagamitan ninyo ng materials. Amen. Manual. At mayroon namang oras na kailangan na kayo ay gagamitin ng Panginoon through that message na kayo yung magbibigay buhay dyan para may impart nyo yan doon sa iba. Amen po. Ginagawa po ba natin yan? Ayan, kasi yan po yung maganda po na, kaya yan binibigay sa atin ng Panginoon para gamitin kayo, para magamit kayo. Yan yung purpose kung bakit may message si Lord araw-araw. Hindi lang para gawin yung submission dito sa leader nyo, sa pastor nyo, kundi para magamit kayo para sa iba. Yan, para magamit kayo. Ang gaganda ng mga revelasyon ng mga journal nyo. So, magagamit kayo para sa iba. Hindi yan masasayang. Para, kumbaga, tinamnan ka ng Panginoon ng word ngayong araw, kaninang umaga. So, itatanim mo rin yan kapag mayroon kang nakasalamuha. Diba? Kumbaga, may distansya kayo dito sa main, sa church. May mga sitwasyon na nakakita kayo ng kaibigan. Diba? Kakita kayo ng may sitwasyon na nangangailangan ng kalakasan. Di gagamitin mo ngayon yung mensahe sa'yo ng Panginoon kasi una ka niyang pinalakas bago ka makapagpalakas sa iba. Amen. Maliban na lang kapag wala po tayong devotion. Kasi pag wala tayong devotion, wala naman. Ibig sabihin, walang revelasyon ang Panginoon sa iyo para magamit ka doon para sa iba. Ang nangyayari, yung kusaan na lang, kung ano na lang yung masasabi natin. Iba talaga kapag may mensahe na si Lord sa iyo sa araw-araw. Magiging ang kalakasan yun sa atin. Amen. So kung mapapansin natin, kung si Paul ay nagpatuloy sa kabila ng maraming paghihirap dahil sa biyaya ng Panginoon. So we must delight in the Word at magpatuloy tayo. And then yung God's grace is sufficient. So lagi nga, ang biyaya ng Panginoon ay laging sapat. Naniwala ba kayo doon? Paano natin makikita dito? Pray before making a decision and read His Word daily. Yan. Kung bakit mayroon tayong mga journal araw-araw, it's because we are reading His Word. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos.
And then, makikita natin dito mula sa talata nating binasa on how we respond. The faithfulness of God is that we must remain faithful. Yan. Manatili daw po tayong tapat. Stay faithful because God is faithful. The faithfulness of God is our inspirations upang manatiling tapat hanggang wakas. Yan, yung katapatan ng Diyos. Kung bakit tayo nakakapanatili, it's because of faithfulness of God. Sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako, kaya naging matatag tayo. Hindi kailangan ang pagiging perfect, kundi ang consistent na pagtitiwala at pagsunod. Yan, hindi naman kailangan yung perfecto ka. Amen? So, hindi naman kailangan na talagang akmang-akma yung pagsunod mo. Kasi sabi nga, gradual na naunawaan mo hanggat nagpapagamit ka sa Panginoon, naunawaan mo yung pagsunod mo, ay kailangan, ano ba yung pwede ko, ano ba yung kakailangan ko pang i-enhance doon sa aking pagtayo. Amen. So, yun yung dapat natin titingnan. Manatili tayong sa ating katapatan. Stay committed. Yan. Manatili tayong committed. Hindi kumikited. Amen po ba? Ito yung mga points na dapat nating maintindihan sa pananatili na maging tapat. Stay committed. Sabi dito, patuloy na maglingkod sa Panginoon kahit na may mga pagsubok. So, commit natin yung buhay natin sa Panginoon. Kahit na may pagsubok, patuloy pa rin tayo. We must stay consistent. Yan, manatili tayo na consistent sa ating mga ginagawa. Pray regularly, worship regularly, and read the Bible every day. Yan, so lagi tayong nagpupuri. And then, makikita natin yung stay hopeful. Manatili tayong umasa sa Panginoon. Do not lose hope because God is faithful to His promises. Diba? Pinag-aralan naman natin yan noong linggo. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Si Timoteo, diba? Patuloy siyang hinihimok ni Paul na manatiling tapat sa kanyang ministry. Kaya tayo, kailangan din nating manatili sa ating ministry at maging tapat tayo sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi kapag hindi tayo naging tapat sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin, ibibigay yan doon sa may mga hawak pang ministeryo. Yung mayroon na, dadagdagan pa. At yung mga wala, mas lalong mawawalan. Amen po? Hello? Kaya, we must stay consistent, stay hopeful, stay committed. Yan. So katulad ni Paul, sabi ni Paul kay Timoteo, kahit anong mangyari, manatili kang tapat sa ministeryo na pinagkatiwala sa iyo. So makikita natin dito na ang prinsipyo ng pagiging tapat is that faithfulness honors a faithful God. So yung katapatan ay ito ay naluluwalhati nito ang ating tapat na Diyos. Finish the ministry na pinagkatiwala sa atin. Himukin natin ang iba na maging tapat din kay Kristo. So kung ano yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, huwag nating iiwan, sa halip, gumawa pa tayo na mas lalo nating ma-improve yung ating paglilingkod. Amen. Hello. May natutunan po ba? Ayan. In conclusion with this topic, maaari tayong nagkukulang. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Ang kanyang katapatan ay nananatiling tapat at matatag sa bawat panahon. Kaya't huwag tayong sumuko, sa halip magtiwala, magsisi, umasa sa kanyang lakas at manatiling tapat sa kanya. So lagi nating tatandaan, ang ating pag-asa ay wala sa ating sariling katapatan, kundi sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Nakukuha niyo po? Ang ating pag-asa ay wala doon sa ating sariling katapatan, kundi sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Kapag tayo nadapa, bumangon tayo. Kapag tayo ay nanghina, lumapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon. Dahil kung tayo man ay di tapat, siya ay nanatiling tapat. Amen. So pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Nawa ay mayroon po tayong natutunan, bagamat payak po ito, pero mayroon po tayong mapupulot na puntos para
maipamuhay natin at magamit natin ito sa ating buhay paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Nawa ay naluwalhati ka namin sa pagtitipon na ito. Patuloy ka namin, Panginoon, na pasasalamatan sa buhay na kaloob mo sa amin. Salamat po sa katagumpayan ng iyong mga anak na nagmula doon sa kanilang mga bukirin na pinagkatiwala mo sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong siluhan ng iyong makapangyarihang dugo ang bawat mga kaluluwa, mga kapatiran na kanilang na-follow up, na dalaw sa araw na ito, naway naging kalakasan sila sa mga lugar na kanilang pinuntahan ngayon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesus. Amen at amen.